Yung trade dyan last week, dito tayo nag-buy limit sa area na to. Yung kinuha natin dyan is 1HOB. Ito po, 1HOB. Unfortunately, na-stop out tayo dyan ng 48 pips. So, ang bias natin dyan, bullish order flow. Ito yung 4H breakup structure. So, yan po yung kinuha natin na trading range. Yung 4H, bullish order flow. So, anong nangyari, binilate niya itong previous low na to. And then, bumaba pa siya dito sa OB. Dito, may OB pa dito. And so, antayin natin mangyari dyan. Antayin natin ma-break tong 4H high. Kasi sa 1D or sa daily time frame, ang trend niya is bullish. Pero, kung magbe-base tayo sa weekly kasi, ayan, tama. Bullish nga. Bullish din siya sa weekly. Kasi ito yung chalk niya sa weekly time frame. So, we expect na itong pababa na to, itong down move na to, retracement lang siya pabalik dito sa OB, sa baba, sa daily OB. Then, continue na yung trend pataas. Okay? Tapos, so, ang first step natin, identify nyo muna sa mga nag-aaral po, identify nyo muna yung daily na order flow sa daily time frame. So, pwede nyo kunin yung swing, itong swing high, swing low, swing high. Pwede nyo kunin yan, tapos identify nyo yung mga order block. So, ito, not valid na to, delete na natin yan. So, ito pa yung last order block dyan, itong last down candle. So, delete na natin yung iba para clear. So, yung price, dito na siya nag-retrace sa daily OB. Ang gagawin natin, baba na tayo ng 4H time frame. Tapos, dito tayo mag-aantay ng chok. So, magkaka-chok lang yan kapag na-break tong previous high na to. Lower high. So, dapat ma-break niya yan. Tapos, hanap tayo ng area dito kung saan possible siya mag-retrace. Tapos, hanap tayo ng buy. So, hanggat hindi pa po nabe-break tong 4H high, bearish pa rin siya si AUD CAD sa lower time frame, okay? So, ito ay ma-mark natin to na yan, na lang, yellow para babalikan natin later on. Alarm na rin natin to ng alert name, 4H high. Ito na lang, 4H high. Ayan, pwede rin po kayo maglagay ng alert dyan para kapag na-break to, tutunog na yung alarm. Para babalikan na natin yung mamaya. So, and then, ito naman kay AUD CHF. Sabi ni Sir Edgar, bakit po hindi yung August 16 ang parameter para sa Chok D1? August 16. Saan yung August 16? Chok. Saan may August? Ito po ba dito sa area na to? Ito kasi, ito, kagaya nito, pwede rin tong chok. Ito, chok rin yan. Daily chok. Yan, chok rin po yan yung dito sa area na to. Ayan, saan ba yung 16? Ayan, dito. Kung dito, ito na yung chok niyan, Sir Edgar. Ito kasi yung lower high, lower low, and then ito na yung previous high mo sa daily time frame. And then, ang ginawa ng price, na break niya dito nung August 13. Okay? So, pwede mong kunin dyan. Ito na yung previous high mo. Ito. Tapos, na-break niya to ulit. Anong nangyari, nung August 16, nagkaroon na ng daily boss. Yan, ang tawag po dyan is internal structure. Ibig sabihin ng internal, yan yung mga nangyayari sa loob ng swing range. Ito kasi yung swing range natin eh. Itong high na to, tsaka itong low. So, yan yung swing area natin sa daily time frame. Yung mga nangyayari sa loob, ang tawag po dyan, internal structure. Yung mga nangyayari sa loob ng swing structure. So, lahat ng nangyayari dyan, internal lang po yan.
So, pwede mo rin siya kunin. Pwede mo rin po siya kunin. Kasi itong swing, kapag kinukuha mo yung swing, yan na yung mga higher high, higher low sa higher time frame. Kunwari, sa weekly time frame. Yan. So, kung kinuha mo yan, daily boss, tapos ito yung daily OB, pwede rin naman yan. Yan. Tapos ito, may 4H dyan. Saan ba yun? Ito, 4H OB. Yan. Tapos dito ka mag-aantay ng chok ulit. Ganyan. Opo, same pa rin po yun. Ano lang, depende yan kung anong klaseng trader ka po. Kung gusto mong i-trade yung internal structure or gusto mong i-trade yung swing structure. Ngayon, ang ginagawa po natin, lahat hahanapan natin ng opportunity. Kunwari ito, merong breakup structure sa daily time frame. Ngayon, ang ginawa natin, after niya magkaroon ng breakup structure sa swing structure niya, nag-abang tayo ng swing choke. Itong swing choke na to sa 4H. And then, inaabangan natin mag-retrace yung price dito sa OB tsaka sa FBG. So, dito na lang siya umabot. Dito tayo nag-abang ng 1H choke, sell limit sa area na to. Tapos, ito yung kinuha nating swing low. Yan, nag-TP tayo dyan. Tapos, may kinuha kasi tayong OB dito sa area na to. Ito. Kaya, dyan na tayo nag-expect ng possible na retracement. And then, naghanap na tayo ng choke dyan. Choke, tsaka boss. Ayan. Unfortunately, na-violate. Kaya, hanap ulit tayo ng choke. So, right now, wala pa siyang proper choke. Aantayin po natin yan this week. Hopefully, meron tayong makita. So, dito po tayo ngayon sa AUD CHF. So, dito, yung swing structure niya po is bearish. Kung pupunta ka ng weekly time frame sa AUD CHF. So, ang ginawa ng price, nag-create siya dito ng lower low. Na-break niya tong previous low na to. And then, yung price nag-retrace sa weekly OB. Tapos, naka-break uli siya dito ng previous low. Ito. Breakup structure. So, ang pinaka-structure niyan is ito. Ayan. So, itong nakikita yung bullish movement niya sa daily time frame. Itong bullish move na to. Retracement lang yan, paakyat dito sa weekly high. So, yan yung aabangan natin. Tapos, sell tayo pababa. So, ngayon, hanapan natin ng entry. Yun, so dito tayo maghahanap ng choke dito sa area na to. Itong 4HOB. So, ito kapag nagka-choke dito, for example, ito yung parang nakikita kong previous lower high. Ngayon, ang abangan po natin, mabreak tong previous lower high. Tapos, buy limit tayo sa area na to, pataas. So, yan yung trading plan natin kay AUD CHF. Hanggat wala pa, baka bumaba pa yan. Tapos, doon tayo maghahanap ng choke. Okay, so wala pa tayong trade kay AUD CHF. Let's proceed kay AUD JPY. Si AUD JPY naman, kung titignan natin, bullish po siya sa daily time frame. Ayan, so possible bumaba yung price dito sa daily OB. Kasi ito yung daily breakup structure natin sa taas. So antayin natin magkaroon ng swing choke. Tsaka tayo maghahanap ng sell dito kay AUD JPY. So for now, ito yung 4H low. Hindi po valid kapag week lang, itong week. Dapat body close siya kagaya na itong malaki. Mga ganyan, body close. Pero kapag weak, hindi natin yan i-consider na breakup structure or change of character.
Ngayon, kapag na-break po itong 4H low, aabang tayo dito ng sell dito sa area na to. Ito dito. Kasi ito ay liquidity. Trendline liquidity yan. Tapos, ito yung nakita kong OB. Okay. So, wala pa din tayong trade kay AUDJPY. Markupan ko lang yan. Sige po, Jen. Okay lang po. Ano po to? Recorded. So, dito po tayo kay AUDNCD naman. Yan, ito yung chart ko kay AUDNCD. So, si AUDNCD, ang ano ko dyan, bias ko dyan is bullish talaga sa higher time frame. So, itong nangyayari dito, ayan, yung range na yan. Internal structure lang siya dito ng weekly high tsaka weekly low. So, identify natin yung mga swing point niya para makatch natin yung mahabang move. So, nakikita ko dyan, kasi ito, nagkaroon siya ng breakup structure dito sa area na to. And then yung price, nagretrace po dito sa order block, itong daily OB. And then, nagkikreate na siya dito ng mga internal structure sa area na to. So, ang possible niyan, dito siya, dito yung pinaka swing point natin sa buy limit. Tapos, kunin natin itong liquidity. Yan. Yan. So, ito yung trading range natin dito. Tapos, baba tayong 4H. Ngayon, nagkaroon na po ng choke dito sa area na to. Itong choke. So, possible, continue na yung bearish move niya, pabalik lang dito sa FBG or daily OB. Ngayon, ang nakita kong internal structure nito, ito. 4H choke po yan. Internal. Ito kasi swing. Ibig sabihin ng internal, ito yung mga maliliit na structure. Ayan po. Nakikita nyo, higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low, higher high. And then, na-break niya tong previous low na to. So, ang gagawin natin, dito na yung sell area natin. Tapos, yun, dito, pwede tayong mag-antay dito ng choke sa 1H or 15-minute time frame. Kaya gusto ko dito na confirmation entry kasi meron ditong relevant high or equal high. Ayan. So, antayin ko na lang dito magka-choke. Pag yung price umakyat dito, antay tayo ng choke. Tapos dito siguro, sa 1H siguro to. Ayan, ito. Ayan, so may nakita ako sa 1H na intraday setup. Tingnan natin kung valid. So,
Ito, 1H choke. Ano lang to, internal structure. And then, ito yung OB. Ayan, ang ginawa ng price, nag-retrace siya dito sa area na to. Then, grinab yung liquidity dito. Ngayon, ang gagawin natin, plot uli natin yung breakup structure niya ito. And then, nag-retrace na dito sa OB. Tapos, ito yung internal choke. Ito na yung swing choke. So, pwede natin gawin, pwede tayong mag-set lang dito ng buy limit. Yan, 30 pips siguro. Pwede na 30 pips. Ayan, sa mga nandito sa live, pwede na kayo dito mag-buy limit sa area na to. Ngayon, ang trade lang natin dito is retracement paakyat sa OB. Dito sa taas. Kasi kung titignan nyo, ito yung breakup structure niya. Tapos yung price nag-retrace na dito. Tapos naka-break na siya dito ng internal structure. Siguro sa 15-minute time frame yan. Ito. Yan, 15-minute time frame. So, meron na siyang choke dito sa 15-minute. Tapos, ito na rin yung choke niya sa 1H. Yan, internal lang po yan. So, confirm na yan. Pwede nyo na i-set to as buy limit sa mga nanonood dito sa Zoom. Ito po ay scalping lang kasi 30 pips lang yan. 18 pips SL, 30 pips TP. Tapos dito pa talaga yung pinaka-sell natin. Tapos yan, TP natin, previous low. Yan, pero wag muna kayo mag-sell limit dito kasi mag-aantay pa po tayo dito ng confirmation entry. Okay, so ito meron na tayo kay AUD NCD. I-mark nyo na lang po at set nyo na buy limit. Ito buy limit pala to. Ito na lang. Sky blue. Yan, dito naman po tayo ngayon kay AUD USD. Ngayon si AUD USD, check natin sa weekly time frame. Ito kasi yung kinuha kong ano dyan eh. Weekly change of character with sa weekly time frame. Ngayon, ang ginawa kasi ng price, nag-retrace na siya dito sa area na to. Itong weekly OB. Pero hindi niya na-break to sa weekly time frame. Nag-ano lang siya, liquidity grab. Ayan o. So, magbe-base na lang tayo dito sa internal structure niya. Ngayon, ang nakita ko pong internal, ito yung previous high niya. Then, nag-create siya ng lower low. Then, nag-create na siya ng breakup structure dito. Internal boss. So, ano to? Internal choke na pala to, sorry. So, itong down move niya, possible na retracement or i-grab niya tong low na to. Pero check po natin kasi yung price nandito na sa 4H OB. So, ito yung pinaka-OB niya sa baba. Ngayon, naantayin po natin magkaroon dito ng choke sa 4H. So, plot natin yung 4HI.
4H low. Yan. So, ito lang yung trading range natin kay AUD-USD. So, maliit lang yung trading range niya. Ngayon, ang gagawin natin kay AUD-USD, since yung price nandito na sa 4HOB, mag-aantay tayo dyan ng confirmation entry. Ibig sabihin, mag-aantay tayo ng chok sa area na to. Tapos, dito sa OB, antay ulit tayo ng another chok kapag nag-retrace siya dito. Ngayon, yung aantayin po natin na chok dito is sa lang tayo, 15-minute time frame. Kapag na-break niya lang tong previous high sa taas. So, since wala pa po yan, wala pa tayong trading setup dyan, check na lang natin sa 15-minute time frame. Ayan, yung price, nag-retrace dito sa OB sa taas. And then, ito rin yung OB. Ito yung chok. So, bearish pa rin po ito dito sa area na to. Pero ako mas interested ako maghanap na ng buy. Hindi na ako maghanap ng sell dito sa bandang area na to. Ayan, proceed na ako kay AUD, ay kay ano naman, CAD, CHF. Si CAD, CHF, bearish siya kasi ito yung daily OB niya. Ito rin yung parang internal move niya ito sa area na to. Tapos, nag-retrace na yung price dito sa OB. And then, nag-range siya dito sa area na to. Tapos, nag-liquidity grab to dito. So, mas maganda na dito maghanap ng sell sa area na to. So, ang nakita ko dyan, kukunin ko dyan ito. 4H boss, ay chok. Tapos, gamit tayo ng fib. Dito nga ito. Ayan, so meron siyang OB tsaka FBG. So kunin natin yan. Ayan. So may na-identify po tayo ditong change of character sa 4H. Ngayon, since matagal pa yan bago umakyat, mag-aabang tayo ng chok sa lower time frame. So ito yung trading range niya sa 1H, internal trading range. Ngayon, kapag nagka-chok dyan, doon na tayo magbabay. So, ganyan yung scenario na titignan natin. Ganito. Okay. So, kamusta po kayo dyan? Nakaka-follow po ba kayo? Dito tayo kay CADJPY.
Ngayon, kay CADJPY, ang order flow niyan is bullish. Ayan, swing structure niya is bullish. And then, ang nangyari, na-break niya na tong previous higher low. Ito. So, meron na tayong chok with impulse move. So, di ba ito yung na-discuss ko sa mga previous Zoom ko? Ito yung mga high probability, yung may mga impulse move. So, ito, mag-set na tayo dito ng sell limit. Yan, 50 pips SL. TP natin, kunin na natin hanggang dito. Yan. Since matagal pa yan, bago umakyat, hanap tayo ng intraday trade natin. So, may nakita ako dito. Nice one. Equal na low ba to? Parang equal na. Okay, So, ang gagawin natin kay CADJPY, so after ma-break tong previous low, binigyan tayo ng change of character sa 4H. So, ang bias natin dyan is bullish pabalik dito sa 4HOB sa taas. So, maghanap tayo ng buy sa mga gusto lang mag-intraday trade. Kaya lang, hindi niya nag-grab tong low dito. Okay sana kung nag-grab niya tong low eh. Pero mag-add na lang tayo ng SL range. Siguro mga 40 pips, 41 pips. TP natin hanggang dito sa taas. Ayan, sa mga gusto sumabay, pwede nyo na to iset as buy limit. Set nyo lang sa chart nyo, sa trading view nyo. Ito yung OB, ito yung CHOK, ito yung FBG. So, dyan lang tayo mag-place ng buy limit sa FBG area. And then yung price, mabagal lang siyang bumababa. So, walang volume yung mga sellers. Ang may control dyan is buyers. Kasi ito yung impulse move na hinahanap natin. Pare-parehas kulay, naka-break ng structure. May FBG, may OB. So, kompleto po. Kaya, titake ko yan na high probability setup. Coach, paano binabasa yung entry percentage mo? Yung sa ratio? Yung sa ratio kapag magte-trade? Yun yung lumalabas pag kiniklik mo yung pink tsaka green. Ito, dito lang siya sa left side. Tapos, ito... Hindi, yung sa mismong details niya, paano binabasa niya? Ayan, 3.31. Okay. Ayan yung risk to reward ratio. Kunwari, ito yung stop 41.6. Ibig sabihin, yung SL mo is 41 pips and then yung TP mo is times 3 ng SL. Kaya naging 3.31 siya. 41 times 3. 137, mga ganun. Gets po ba, sir? So, 3.31 times, ano mo, 41.6 times, ano mo yan, times 3.31. So, ang lalabas dyan ay 137.7. Ibig sabihin, you're risking 41.6 pips. So, kapag naka 0.10 ka, nagre-risk ka ng $41. So, kapag na-SL, negative ka ng $41. Pero, kapag, tama ba? So, yung nasa gitna, yun yung pips measurement. Tama? Tama, sir. Yung nasa gitna ng bar. Yung amount, ano yun, may 750. Sa taas, 1.18. Ano yan? Yun yung... itong 750. Ito yung kasi parang may account size kasi, may account size na siya dito tsaka lot size sa trading view.
Pero ang binabasa ko lang kasi dyan, itong nasa gitna, 41.6 tsaka 137.7. Kung ilang pips, no? Ilang Okay, pips. sige. Thank you. Okay, sir. Yan, so meron na tayong buy limit dito. Let's say for example na-trigger yung buy limit and then na-break tong previous high, dyan tayo papasok ng re-entry natin kung saan man may OB. Tapos TP uli, same lang dito. So ganyan yung scenario natin kay CADJPY. Kaya ano naman tayo, CHFJPY. So, saan na ba tayo dito? Ay, CHFJPY. Ayan, so sa mga nakanood ng mga previous Zoom natin, sabi ko kapag yung price nag-touch dito sa weekly OB, mag-aabang tayo ng chok. Tinrawing ko na yan, ganitong chok. Yan, so and then, meron na ditong chok. Ito nga, swing chok. Tapos dito lang nag-place ako ng sell limit. Hindi ko lang siya na-signal. So, swerte nung mga nakasabay kung na-entry nyo to nung nag-zoom ako last time. Hindi ko na siya na-signal. Pero, kung magre-re-entry tayo, dito na tayo magre-re-entry. Kasi nasa bearish order flow na tayo or downtrend. Kasi kung papansin niyo, ito yung drawing ko, yung example ko last time. So, Sir Biggs, ano ba yung chok? Ano ba yung breakup structure? Ang breakup structure, ito yung patuloy na binebreak ng price yung mga previous high. Kunwari, nasa uptrend ka. Nabibreak nyo itong mga previous high. Itong mga to. So, kapag nabibreak nyo yan, ang tawag dyan is breakup structure. So, ano naman yung chok, Sir Migs? Yung chok, di ba nasa uptrend po tayo. Ang chok naman, yun yung nag-i-indicate kung magpapalit na ba ng trend from uptrend to downtrend. So, kapag yung price na break niya yung previous low, ang tawag na dyan ay change of character. Okay? And then, yung price magre-retrace, breakup structure na yan kapag patuloy na binebreak ng price yung mga previous low. So, yun yung setup natin dito. So, kung mapapansin nyo, nasa nagka-chok. Ito, chok. And then, merong breakup structure. Antay na lang natin umakyat dito sa taas for HOB. Naka-paid. Yes, sir. Naka-paid po yung trading view. Paid po tayo sa trading view. Delete ko na muna siguro tong mga drawing para malinis. So, hanap ulit tayo ng natin, setup natin dito.
Pero pwede na dito mag-sell limit sa area na to. Siguro kunin ko na lang to. Yan, meron siyang fair value gap. Ito. Tapos i-trade natin yung pataas niya. So parehas lang ito sa CADJPY. Ito, meron ditong breakup structure. Tapos binigyan tayo ng change of character sa 15-minute time frame. So kapag nasa 15-minute time frame, intraday setup po natin yan. So possible matapos within the day. Parehas sila ng... Ba't kaya sobrang parehas nila? Yung CADJPY. Yan, nalang ko rin natin. 1:3. Yan, 1:3. Yes po, post ko sa VIP yung signal natin. Sige, post ko ngayon para makasabay. Wait lang po ah. Send ko lang sa VIP yung signal natin para makasabay lahat. CADJPY, unahin ko muna to. Buy limit. $41 pips SL. TP 137. Yan, intraday trade. Yan, sent na sa VIP yung CADJPY buy limit natin yan. Next is CHFJPY. Set na rin natin tong buy limit. Yan, nga pala, kasi yung mga signal po natin is based sa daily time frame tsaka 4H. So madalas, ang sinesend ko pong signal is swing. Ibig sabihin ng swing, most of the time, nag-hold tayo ng trade for a day or 2 to 3 days, sometimes week bago matapos. Kaya kung gusto nyo naman ng mga intraday, maghahanap tayo ng setup dyan sa 15-minute time frame. Pero para sa mga nag-aaral, ganito yung pwede nyong gawin. I-plot nyo muna yung 4H. Kunwari, punta kayo sa 4H time frame. Plot nyo yung recent breakup structure. Ito. Tapos, plot nyo yung 4H high, 4H low. Kunwari, ito. Plot natin yung 4H low. Tapos, ito yung 4H high. So, ibig sabihin, ito yung trading range nyo kapag bumaba kayo ng 15-minute time frame. Ito yung 4H high, ito yung 4H low. So, ang pwede nyong gawin, baba kayo ng 15-minute. So, anything na nangyayari dito sa trading range na to is 15-minute time frame or trading range lang ng 4H high, 4H low. Ito yung paakyat lang sa 4H OB. Since ang bias nyo is bearish, downtrend sa 4H time frame.
So, ang pinaka-trade nyo dapat dyan is kapag trade with the trend is sell, kagaya nito. Pero kung gusto nyo may setup agad, intraday, pwede kayong mag-trade ng counter trend or retracement trade papuntang order block nyo sa higher time frame. So, pwede nyo rin gawin to. Unahin nyo lang is 4H. Una, punta kayo ng 4H time frame. Identify nyo kung ano yung bias nyo sa 4H time frame. Downtrend ba or uptrend? Identify nyo yung OB and FBG sa 4H time frame. Kapag na-identify nyo na, baba na kayo ng 15-minute time frame. Doon na kayo pwede mag-chart. Hanapin nyo yung mga break of structure or change of character. Kagaya na itong ginawa natin. Sa akin, 4 po ata yung pwede. Pero kahit naka-free lang, pwede na kahit isa. Palipat-lipat. Kasi, tawag dito. Hindi ko siya sinasabay-sabay po lahat ng chart. Iniisa-isa ko lang. Sa 1H kasi, pwede rin naman po 1H. Kaya lang, kung gusto nyo talaga ng intraday setup, 15 minute. Yung 1H, pwede nyo rin siyang gawing directional bias kung sa 5 minute kayo magte-trade. Identify nyo yung swing high and swing low ng 1H. Pero kung 4H, identify nyo yung swing high, swing low. 15 minute yung pag-executan ng trade. Wala po akong GCash ngayon kasi limit na po tayo sa GCash. Siguro send ko na lang dito yung bank details ko. Wait lang, replyan po ito. Tapos PM mo na lang sa akin sa Telegram yung screenshot ng payment. Sige po, wait lang po. Ayan. Okay, so let's proceed. Sa HFJPY, send ko sa BIP yung signal natin. Wait lang po. Pips. Tapos TP 121. Yan, send na po. Proceed tayo kay EuroOdd. Yan, si EuroOdd, ang bias natin talaga dito is bearish. So, yung price nag-retrace dito sa daily OB. Ito. Tapos, yung mga nangyayari dito, internal structure lang yan. Paakyat po sa daily OB. Pero may buy po ata tayo dito. Ayan, may buy pa nga tayo dito. Hindi pa tapos. So, kailan pa ba to? November 11. So, medyo matagal na yung buy natin dito. Meron na kasing choke dito. Kung may naka-hold pa dito, pwede na kayong mag-close. Kasi may nakita na akong change of character sa 1H. Tapos, nag-retrace na yung price dito sa OB. So,
So, pwede na kayo mag-close dito ng ilan ba to? Yan, 95 pips. Pwede na rin yan, $9. Kung naka 0.01. Yan. Kapag gusto niyo naman maghanap ng scalping, identify niyo yung 1H trading range niyo. Ito, 1H. 1H high, 1H low. So, 1H low. Tapos, baba kayo ng 5 minute time frame. Ayan, hindi lang natin na trade to. Pero tradable siya. Ito, 5M chok. Then yung price, nag-retrace dito sa OB, ay FBG. Ito kasi yung OB niya. Tapos breakup structure. Ayan, antayin ko na lang ma-break to siguro. Itong previous low. Tapos sell dito. 14 pips SL. So, pero hindi pa po yan confirm until hanggat hindi pa nabibreak tong low na to. So, Eurocad naman tayo. Yan, ito si Eurocad. So, nag-send tayo ng signal kay Eurocad ng buy. Sa daily time frame lang tayo nag-day. So, matagal-tagal pa to. Ang bias ko dyan is bullish. Itong nakita nyo yung swing move na to. Nag-retrace na yung price sa daily order block. So, nag-buy lang ako dito nung Friday. Nakita ko kasi bullish to eh. Ito, bullish pin bar. Tapos, kasunod niya is bullish move. Kaya, nag-buy na tayo dyan. Now, running 24 pips. So, maliit pa yan. Hanap tayo ng ito, chok. Confirm na. Okay. Yan. So, meron na tayong chok kay Eurocad. Ito yung current high sa 4H. Previous low. Meron dito 1H OB. Ayan, so dalawa lang po pwede mangyari dyan. Pwede yan continue na sa pataas or bumaba pa para mitigate tong 1H OB. So kapag nangyari yan, kapag bumaba, may chance pa tayo maka-re-enter dito. Add tayo ng buy. So yun lang yung game plan natin kay Eurocad. Pero sana wag na siya bumaba, dire-diretso na lang. Para wag na tayo mag-re-enter. Dito naman tayo kay Euro CHF. Ayan, si Euro CHF, wala pa ako masyadong makitang clean move sa kanya, kaya ayaw ko muna to i-trade. Pero mukhang bearish na rin.
Pass muna tayo kay Euro CHF. Ayan, so ito naman kay Euro GBP. Ito na natin yan. Yan, boss. Kape muna tayo, guys. RSI. Saan po yan? Saan kayo nagbe-base na currency pair? Hindi ako familiar po masyado sa RSI. Ay. Weekly time frame. Yan, ito yung trade natin kay tawag dito, Euro GBP. Ito chok na to 4H chok. Ay hindi, 1H chok na lang natin to. Swing pala to ng 1H. Break niya ba to? Nag-body close na siya dito. Tapos nag-pullback ng wala pang 50% pullback. Okay, so ang kunin ko dyan ay eto. Yan. So, meron tayong buy limit kay Euro GBP. Bullish yung ko dito ngayon. Pero, retracement lang yan, pabalik ng OB sa taas. Tapos, hanap na tayo ng sell dito sa area na to. Kasi, bearish po yan sa 4H time frame. Pero, itong trade natin na buy limit, pullback lang dito sa taas, okay? Hindi po ako nagamit, Sir Jordan, ng RSI divergence na not familiar po ako dyan. Tapos si Sir Jason, sabi niya,
kung gumagamit daw ako ng fundamentals. So, hindi rin po ako nagamit ng fundamentals. Technical analysis lang po ako. Yan, set na natin as buy limit kay Euro GBP. So, send natin sa VIP yan. Oops. Yan, set nyo lang po yan as buy limit kay Euro GBP. Kaya ano naman tayo kay Euro JPY. Ito naman, si Euro JPY, possible bumalik yan dito sa OB. Kaya lang, sorry, hindi valid tong BDOB dito. Ito lang yung valid dyan. Ayan. Tsaka, ito sa 4H. Yun, possible bumalik yan dito sa 4H OB sa baba. So, yung POI ko dyan ay ito. Dalawa yung nakikita kong POI. 4H boss. Ito not valid. Or H-choke. Yan, antay lang po tayo dito ng confirmation entry. Dito. Tsaka dito sa area na to. Tapos hanap na siguro tayo ng buy dito kay Euro JPY. Parehas din sila mga JPY pero pare-parehas. Yan, isa pang buy limit kay Euro JPY. Sana may ma-activate kahit isa. Okay, saan ba tayo? Next, your NOK.
Euronok, muntik na ma-hit TP oh. Hindi pa na-hit yung TP. 260 pips. Kay Euronok, bearish pa rin tayo kay Euronok. Tapos ito, trendline liquidity, breakup structure. Ito yung OB. Yan, wala muna tayong trade kay Euronok. Antayin na lang natin matapos. Ito si Euro NZD. So meron na tayong choke sa area na yan. Ito na yung OB. Non-mitigated. Ibig sabihin, hindi pa nabalikan ng price. Ito yung FBG. Sa daily time frame, bullish. 4H time frame, bullish. Tayo siguro ako dito ng confirmation entry. So wala pa tayong trade kay Euro NCD. Pero meron na siyang 4H choke. Antay na lang tayo ng mga confirmation entry dito sa POI natin sa baba. Alright. Ito naman si GBP odd. So wala pa rin yan. GBP CAD. Ito po si GBP CAD. Yan, meron pa tayong buy dyan. Pero ano ba yung pinaka-bias niya sa daily time frame? Sa daily time frame, bullish na bullish siya. So pwede kayong mag-hold dyan hanggang dito sa taas. Kasi yung mga move lately ni GBP CAD talagang kino-continue niya yung trend. Ayan once na ma-touch niya yung OB, continue niya yung trend pataas. Ayan. So possible ma-break tong previous high niya dyan. Alright. Ngayon, trade natin tong bullish order flow niya. Ito yung next na high na antayin natin ma-break. Kapag nag-break yan, add lang tayo ng position. Sa 4H time frame tayo mag-trade. Yan, so congrats kung nakasabay ka sa GBP CAD. Now we're running 34 pips. Sana magtuloy-tuloy na yan. Yung GBP CAD po kasi nung pa siya ang signal Friday. So kung papasok ka po ngayon, late ka na ng 33 pips. Mas lalaki po yung SL mo, magiging 108 pips. Siguro antayin mo na lang po yung next signal ko kapag nagkaroon tayo ng breakup structure dyan sa taas. Sasend ako ng buy limit. Okay po. Ito naman si GBP CHF. Antayin ko lang ma-break tong 4H high. Antay tayo magka-chok, tsaka tayo mag-buy limit. GBP JPY. Sayang, di natin nasabayan tong move.
Ito valid to. Equal high. Yan, meron tayong sell limit kay GBP-JPY. Send ko na lang to mamaya. Mark ko na lang yun na red. Dito ba? Sa 15? Halos same din sila eh. Ito, si GBP-NCD. Yan, kung mapapansin nyo, yung trend niya dito, swing trend niya is bullish. And then yung price, mabagal lang siya na bumababa. So, nag-create siya ng downtrend order flow or bearish order flow. So, you know what to do guys. Antay tayo ng chok. Kapag nagka-chok, ibig sabihin possible change of trend. Doon tayo mag-place ng buy. Yan. So, yan yung markup natin kay GBP-NCD. Ito naman si GBP-USD. Check natin. Swing chok. Ito yung antayin ko ma-break kay GBP-USD. Hanap lang ako ng buy. Yan. So yun yung markup ko po kay GBP-USD. Tapos NCD CAD. So na-SL tayo kay NCD CAD last week. Last week ba to? Last week nga. Antayin ko rin po ito ma-break itong 4H high dito. Bago tayo maghanap ng buy. Ito si NCD CHF, pina-close ko na yan ng negative 2 pips. Kasi mukhang bababa na siya, hindi na siya tataas. Kaya cancel na natin to. Wala muna tayong trade dyan. Dito na tayo magte-trade kapag yung price pumunta na ng daily OB. So dyan na po tayo maghahanap ng trade. NCGJPY, wala pang trade. USD CHF. Pass muna tayo dyan. USD CAD. Bullish. Sobrang bullish. Wala pa siyang tamang structure. So, out muna tayo kay USD CAD. USDJPY. Parang bullish na si pare ko ya.
Ito na yung favorite ng lahat, si gold. Ito na yung last na check natin ngayon, si gold. Mamaya, send na lang po ako ng signal. Yung SL natin sa BIP is stop loss po nakalagay. SL nakalagay. Ba tayo dito kay gold? Si gold po kasi, kung titignan natin, lately, sobrang bullish niya. Ito yung bullish move niya, eh. So walang retracement na nangyari. Ngayon lang siya nag-downtrend. So meron na tayong downtrend sa daily time frame. So in-expect natin yung price mag-retrace dito sa mga OB natin sa taas. Pwede ko rin itong kunin ito. So tatlo po yung POI natin para maghanap ng sell. Yan. Tsaka ito. Okay. So yan. Yung mga OB na yan, diyan po tayo maghahanap ng sell. Ngayon, ang hanapin po natin, buy. Since meron na ditong change of character, hindi lang tayo nakasabay. Ito yung OB niya. Ang kinuha ko kasi dito is fair value gap. Dito. So, hindi inabot ng price. Hindi inabot ng price. Kaya naiwanan na tayo dyan. Ang next POI po natin ay ito na, 1HOB. So maghanap lang po tayo ng buy kapag yung price na reach tong OB na to. Tapos sell naman kapag yung price na reach niya yung OB na to. Tapos merong choke. So dito sa area na to, wala muna akong send na signal kasi wala pa akong makita proper setup based sa smart money concept. Ayan, wala rin siyang choke sa 5 minutes. Ito yung high niya. Ito naman yung low niya sa 5 minutes. So, walang choke dyan sa 5 minute time frame. So, wala pa po akong trade kay gold ngayon. Pero, kung tatanungin niyo ako ng bias, ang bias na natin dyan sa higher time frame is bearish. Yan, bearish na po ang bias natin dyan or downtrend. Possible yan, bumaba na yan hanggang dito. Dito o dito. Kasi ito, equal lows eh. Possible liquidity. Ayan, ito po possible liquidity po yan. Ito naman, FBG. Yun yung mga area ko na i-mark natin na possible balikan kapag bumagsak pa si gold. Mark lang natin. Yan.
Okay, so that's it. Send na lang po ako mamaya ng mga signal sa VIP channel natin kapag may nakita pa akong signal. Ito, may mga buy ako sa Euro USD. Kaya lang hindi ko na siya nasisignal. Kasi ano lang to, scalping, pang-prop firm. Pero ang bias ko kay Euro USD ay bearish. Ito yung holding niya. Ayan, sabi ni Sir Jordan, selling opportunity na po ba hanapin natin sa gold? Ang sagot ko po dyan ay yes and yes. Yan, Sir Jordan, magsisell po tayo kapag yung price andito na sa 4HOB. Tapos buy tayo kapag yung price na-reach niya itong 1HOB. So ngayon kasi nasa gitna pa po siya, kaya hindi muna ako magte-trade kay gold ngayon. Ewan ko lang kung mamaya mag-move na siya ng malakas. Monday kasi ngayon. So wala pa po akong signal dyan, pero may finalo kasi ako na isang VIP, dati pa noon pa. Gold scalping naman siya. Yun, mga 3 yung TP, ganyan. Pwede yun, isasend ko sa VIP mamaya. Tapos, try nyo muna sa demo account. Hindi nga lang siya smart money concept. Hindi ko lang alam kung ano yung strategy nila. Pero try nyo po sa demo kapag nagustuhan nyo. Try nyo sa live account. Okay? So, yun lang po. Mayroon po ba kayong katanungan before tayo mag-end ng ating weekly market outlook? Sabi ni Daweng, good day sir, ilang times po kayo nagbibigay ng signal in a day? So in a day, gusto ko makapag-provide ng 3 to 5 daily signals sa gold or forex. So mix na po yun. Halo na siya ng gold tsaka forex pairs. Kasi sa VIP channel natin, ang pinoprovide ko po na signal is based sa smart money concept, based sa own analysis ko. Kapag may na-spot ako na setup, send ko agad sa VIP. And then yung isa naman, meron kasing na-avail yung community na lately lang to, bandang August ata, na isang VIP channel. So around 12,000 po yun. Ano naman siya, forex signal. So madalas 8 PM onwards, 3 to 4 daily signals ang sinesend nila. So, pwede nyo i-follow yun. Tapos, yung isa naman, si Josh, nagsisend din ng signal sa Chismis channel. Pwede nyo i-check. Tapos, yung isa naman, yung isa nating gold. So, 4 yung signal provider natin sa VIP channel. So, may kita nyo naman yan kapag nagsisend ako ng VIP signal. Nakalagay MIG sa ilalim. Kapag nakalagay po MIG sa ilalim, ibig sabihin on analysis ko. Pero kapag naka-screenshot naman yung signal, best forex nakalagay, ibig sabihin galing yan sa iba. Yun, yung mga galing sa iba, kunwari bago ka pa lang sa VIP, pwede mo muna siya i-try sa demo account bago mo siya i-try sa live account. Para matry mo kung okay muna sa'yo. Okay, so yun lang. So, minsan more than 5 po yung signal natin sa VIP. Minsan naman, 3 lang, ganyan, 3 to 5. Depende po sa market conditions din. Yung forex signal po natin, may intraday tsaka may swing trade. Yan, sa mga busy people, maganda rin yung mga swing trade. No need na bantayan. Pero kung gusto niya naman na scalping, meron din tayong scalping. So yun lang. So kung maraming mga bago po dito sa Zoom natin, punta lang kayo sa YouTube channel ko. Andun po yung mga tutorial natin sa Smart Money Concept. Type nyo lang Trade with Mix. Yan, panoorin nyo po yung mga basic tutorial natin dun.
Kapag swing trade, siguro kung mga $500 below yung account, 0.1 to 0.02 ang lot size na pwede. Ang recommended ko kapag swing trade. Kasi mas mataas po yung stop loss niya kapag swing. So, yun lang guys. Kita-kits ulit tayo next week, Monday. Sa mga member ko sa VIP, abang lang po kayo ngayon. Mag-send po ako mamaya ng mga signal sa gold. Check ko kung may ma-spot ako na scalping setup. Okay? So, see you po. Salamat sa So, thank you guys sa pag-attend ng live natin. Screenshot lang natin yung attendance. Kasi yung mga madalas umattend, may regalo ako sa Pasko eh. Yan, wait lang po 1, 2, 3, smile. Nahihirapan ka pa din ba sa forex trading? Hirap ka pa din pagsabayin ang trabaho at ang negosyo sa pagtitrade? Or not enough ang experience sa pag-analyze ng market? Or wala kang time mag-analyze? Hi, I am Migs and I am the founder of Trade with Migs. Trade with Migs is a gold and forex signal provider. Nagbibigay siya ng 3 to 5 daily gold signals and forex signals. Kukopyahin mo na lang mismo ang exact entry price, stop loss, and take profit na ipoprovide ko sa ating VIP channel. Let me show you how it's done. Tara! Hello traders! So nandito tayo ngayon sa chart ng gold or XAUUSD. Ngayon lang natin yung signal natin nakaraang araw. Meron ako na-identify dito na breakout structure sa 1H time frame. Then punta tayo sa 15-minute time frame for refinement. Identify mo yung FBG na nag-place ng buy limit order natin. Okay, so reward is 1:2. Tayo ng 79 pips to gain 159 pips. So date yung TP niya noong October 1. Ganyan tayo mag-send ng signal sa ating VIP channel with chart analysis based on smart money concept strategy. Ganyan tayo ng VIP signal. Meron tayong 1,100 plus na members na nakasubscribe. Pair, kung anong pair ang trade natin. May entry type kung buy limit or market execution with entry price, stop loss, and take profit. Gagawin mo na lang, execute mo na lang yan sa platform mo, tapos antayin mo na lang ma-hit or ma-activate ang trade natin. So interested ka mag-copy ng mga signals, nagpo-provide tayo ng 3 to 5 daily signals sa gold and forex. And of course, meron din tayong basic tutorial sa smart money concept kung gusto mo mag-aral. Okay, so yun lang. See you sa aking community.